Kung hindi nabuo ang Straw Hat Pirates, kanino kaya babagay ang bawat miyembro nila sa iba't ibang pirate crew? Unahin na natin itong si Brook. Sa tingin ko nga babagay itong si Brook sa On-Air Pirates. Yes guys, itong pirate crew nga na to pinangungunahan ni Scratchman Apu. So ito nga yung unang pumasok sa isip ko dahil alam naman nating lahat na during time skip napunta itong si Brook sa Namakura Island, kung saan marami nga siyang na-encounter ditong Long Arm Tribe. At since miyembro nga itong si Apu ng Long Arm Tribe, masasabi nga nating magfi-fit itong si Brook sa pirate crew niya. Bukod pa nga dyan, alam naman nating lahat na isang musician itong si Apu. In fact, ito pa nga yung main weapon niya dahil sa Devil Fruit niya. At since musician nga rin itong si Brook, perfect nga siya para sa On-Air Pirates. Ang sumunod naman sa listahan natin itong si Sanji. Ang tingin ko ngang babagay na pirate crew para sa kanya itong Big Mom Pirates. Bakit? Dahil bukod nga sa koneksyon ng pirate crew na to sa Germa 66, which is related nga ito kay Sanji, sobrang nagfi-fit nga yung pagiging chef ni Sanji para sa pirate crew na to. Dahil alam naman natin na related sa pagkain itong pirate crew na to. Mula nga sa mismong lugar kung saan sila nakabase, which is yung Whole Cake Island, hanggang sa pangalan ng mga anak ni Big Mom, kapansin-pansin nga na lahat sila inspired sa pagkain. At the fact nga na magaling magluto itong si Sanji, nagfi-fit talaga siya para sa pirate crew na to. Plus nandito pa yung tingin kong makakatuluyan niya sa huli na si Charlotte Pudding. Anyway, ang sumunod naman itong si Chopper. Ang tingin kong ang pirate crew na babagay sa kanya itong Hearts Pirates. Bukod nga sa rason na doktor itong captain nila, which is si Trafalgar Law, at doktor din itong si Chopper, nakita naman natin during Punk Hazard arc yung chemistry ng dalawang to. Plus pasok nga rin siya sa tema ng Hearts Pirates na walang nag-overpower kay Trafalgar Law. Kumbaga yung pirate crew kasi ni Trafalgar Law parang pantay-pantay lang, at siya lang yung pinakamalakas dito. In terms of tema naman swak nga rin itong si Chopper, dahil kung mapapansin nyo puro cold climate animals nga itong mga kasama ni Law, gaya nila Bipo na isang polar bear, sila Penguin, Sachi, at even yung barko nilang Polar Tank lahat nga related sa mga cold climate animals. At since si Chopper nga isang reindeer, sakto nga siya sa tema ng Hearts Pirates. Ang sumunod naman sa listahan natin itong si Usopp. Ang naiisip ko ang saktong pirate crew para kay Usopp syempre itong Buggy Pirates. Obvious naman yung similarity nila Buggy at Usopp, di ba? Parehas nga silang mahina in terms of battle, pero somewhat maswerte nga sila. Kumbaga similar kay King ng One Punch Man. Si Buggy nga dahil sa swerte kinikilala na ngayon bilang Emperor, which in fact hindi naman talaga dapat. Si Usopp naman dahil sa diskarte niya nagagawa niyang matalo yung mga nakakatapat niya. Kaya naman kung may pirate crew nga na talagang magfi-fit para kay Usopp, Buggy Pirates nga ito sa tingin ko. Magiging deadly duo sila ni Buggy kung magkataon. Ang sumunod naman itong si Franky. Ang saktong pirate crew nga para kay Franky sa tingin ko itong Fire Tank Pirates. Sa mga hindi nakakaalam ang leader nga ng pirate crew na to si Capone Beige. Yung tema nga ng grupo nila may pagka-mafia or gang. Kapansin-pansin naman yan base sa kilos at kasuotan nila. Naisip ko ngang babagay si Franky sa grupo na to dahil at some point naging leader nga rin itong si Franky ng isang gang, which is yung Franky family. So bukod nga sa similarity ni Franky sa pagkakaroon ng gang, kung mapapansin nyo nga yung mga miyembro ng Fire Tank Pirates, lahat nga sila may weapon o armas na may relation sa barel. In fact itong si Gotti pa nga may cyborg arm. At since ito nga rin yung main weapon ni Franky sa tuwing lumalaban siya, yung mga weapons at barel sa tingin ko nga naswak siya para sa pirate crew na to. Ang sumunod naman sa listahan natin itong si Nami. Ang saktong pirate crew nga para kay Nami sa tingin ko na 3. Depende sa kung saan natin siya itetema. Kung
Kung related nga sa pagkababae niya syempre sa Kuja Pirates, since lahat nga ng miyembro neto mga babae. Kung i-apply naman natin yung relation ni Nami sa connection niya sa Sky Island, since dito nga siya napunta during time skip at may connection rin siya sa weather, pwede nga rin siya sa Fallen Monk Pirates. Sa mga hindi nakakaalam, ang leader nga neto si Mad Monk Uruj. At kung related naman sa epithet ni Nami na Cat Bolgar, ang sasakto ngang pirate crew para sa kanya itong Black Cat Pirates. Sila nga yung main villain during Syrup Village arc. Bagay nga kay Nami itong pirate crew na to, since ang goal lang naman nila ang pumera. At since mukha ngang pera itong si Nami, saktong-sakto para sa kanya itong grupo na to. Anyway, ang sumunod naman sa listahan natin itong si Nico Robin. We all know na bago maging miyembro itong si Robin ng Straw Hat Pirates, miyembro muna siya ng Baroque Works. At since si Doflamingo nga ang counterpart ni Crocodile sa New World, sa tingin ko nga nababagay si Robin sa grupo ni Doflamingo. Plus alam naman natin na mainit si Robin sa world government. At since napag-alaman nga rin natin later on na ganito rin si Doflamingo, sa tingin ko naman na kayang protektahan ni Doflamingo itong si Robin. Bukod nga dyan magfi-fit rin itong dalawa na to, dahil ni-reveal nga ni Doflamingo later on sa kwento na marami siyang alam na sekreto patungkol sa world government. In fact, may nabanggit pa siya patungkol sa treasure daw netong Merijoa. Kaya naman yung fact nga na hinahanap ni Robin yung katotohanan patungkol sa Void Century at may idea si Doflamingo patungkol dito, saktong-sakto nga ito sa part ni Robin. Ang next naman itong si Jinbei. Unlike nga sa ibang kasamahan niya na talagang out of nowhere yung nakukuha nating pirate crew, itong si Jinbei nga sa tingin ko na yun pa rin yung grupo niya, since saktong-sakto na nga ito para sa kanya. Yung tinutukoy ko nga itong Sun Pirates. Yes, we all know na siya ang captain neto pagtapos mamatay ni Fisher Tiger. At since lahat nga ng miyembro ng pirate crew na to mga fishman, syempre hindi na tayo lalayo pa. Ito na yung saktong pirate crew para kay Jinbei. Ang sumunod naman itong si Zoro. Ang pirate crew nga na sa tingin ko babagay sa kanya itong Beast Pirates. Alam naman natin na ang paboritong gawain ni Zoro uminom ng alak, 'di ba? At since ganito nga rin yung hilig ni Kaido, sa tingin ko nga na magkakasundo itong dalawa na to. Bukod pa nga dyan similar ng nature itong sila Zoro at Kaido. Parehas nga silang competitive at parehas nilang ini-aim yung pinakamataas. Si Zoro nga gustong maging strongest swordsman sa mundo, samantalang si Kaido naman ang sinasabing strongest creature. Kaya naman para sa akin nga magfi-fit itong si Zoro sa Beast Pirates. At lastly ang huli nga sa listahan natin itong si Luffy. Obviously ang babagay ngang pirate crew para kay Luffy itong Red Hair Pirates. Bukod nga sa ito yung saktong pirate crew para sa kanya, alam naman na natin yung history niya. Na-inspire nga siya kay Shanks para maging pirata simula bata pa lang siya. Bukod pa dyan magfi-fit nga rin dito yung cycle ng pangarap ni Luffy maging Pirate King. Since si Roger nga ang naging apprentice sa pirate crew niya itong si Shanks. At kung sakali nga at sumali si Luffy sa Red Hair Pirates during sa kabataan niya, sasakto nga yung cycle, dahil siya naman ang magiging apprentice ng Red Hair Pirates. Anyway, ayan na nga yung tingin kong mga pirate crew na babagay sa mga miyembro ng Straw Hat Pirates kung sakali man at hindi nabuo itong pirate crew nila. Teka, may naiisip rin ba kayong pirate crew na babagay sa kanila na hindi ko nabanggit? Kung meron wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!